Memorandum. Magandang umaga sa inyong lahat, aking mga kagrupo. Tayo ay ang ikalawang pangkat at ngayon ang paksa ng ating memorandum ay ang pagpapatupad ng pagtiyak sa epektibong pagtuturo at wastong paggamit ng oras ng klase ngayong Pebrero 3, 2026. Tayo ay nagsimula ngayong 7:57 AM. Para sa layunin ng ating memorandum, ang alinsunod sa layunin ng kagawaran ng edukasyon na mapanatili at mapahusay ang kalidad ng pagtuturo sa mga pampublikong paaralan. Ang memorandum na ito ay nilalabas upang bigyang diin ang wastong paggamit ng oras ng klase at epektibong pagpapatid ng aralin. Para sa lahat ng guro, ito ay inaasahang pumasok sa klase ng handa at may malinaw na lesson plans. Pangalawa, gamitin ang oras ng klase para sa aktwal na pagtuturo, talakayan at makabuluhang gawaing pampagkatuto. Para sa pangatlo, iwasan ang mga gawain hindi kaugnay sa pagtuturo habang oras ng klase. At panghuli, sundin ang itinakdang oras ng pagbasok at paglabas ng klase. Ang mga school head ay inaatasang magsagawa ng regular na classroom observation at monitoring upang matiyak ang epektibong pagtuturo at tamang paggamit ng oras ng klase. Pang-apat, ang mga natukoy na pangailangan sa pagpapabuti ng pagtuturo ay bigyan ng nararapat na academic at professional support upang matulungan ang mga guro sa kanilang patuloy na pang-lima, ang mahigpit na pagsunod sa memorandum na ito ay inaasahan para sa kapangalan ng mga mag-aaral at patuloy na pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon. At panghuli naman, para sa impormasyon, yun. So, anong thoughts nyo guys sa memorandum na napili natin? So, napansin ko lang kasi dito sa part nung memorandum is nakalagay yung mga school head, inatasan silang magsagawa ng classroom observation. Pero ang concern ko lang is, since marami tayong mga teacher na senior high, usually ang mag-observe, same yung mga schedule nila. So what if merong mga instance na hindi sila makapag-observe or meron silang kailangan gawin na iba, like meron silang meeting or meron silang school event na kailangan doon ma-focus yung attention. Para sa akin, maaaring gawin nila i-remind mo agad yung mga classroom students or like yung mga mismo students na kung hindi sila makaka-attend for a period of time sa araw na yun. And pagbigyan sila ng mga aktibidad or yung mga materials na gamitin, like katulad ng mga PowerPoint presentations, video lectures, or mga lectures para kahit na wala sila sa specific aralan, ay ginagawa sila. May natutunan pa rin yung mga students. Tanong ako or may issue paano nila ibabalanse yung, for example, yung ito sa mga lessons, pati sa mga school events, yung mga responsibilities. Kasi may mga times na yun na nag-i-hectic yung schedule nila sa mga not only dito, pati ito sa mga kailangan na yung school events. So, how can we ensure na babalanse nila yung mga itong dalawa upang yun, only magawa nila yung responsibilities na, pero yun, may opportunity na tutulong pa rin sila at pwede na tayo makakaaral tayo may makaaral sa I think medyo similar naman yun sa yung question na tinanong ko earlier. So, parang sinabi ni Shanea, merong mga case talaga na yung given the parang situation or circumstances, hindi talaga nila kayang pumasok sa or pumatok at least sa klase. So parang sinabi ni Shanea, at the least mag-notify sila ahead of time, which is something na ginagawa naman na ng mga teachers natin already pag hindi sila makakapasok. Lagi naman silang either may sarili tayong GC or text nila yung president na, hey, di ako makakapasok, mag-lecture kayo or mag-interview kayo. So I think parang yung memorandum lang naman to is parang paalala lang na i-maintain yun ng lahat ng mga teacher. Kasi nagagawa naman na siya, pero may mga ibang instances na hindi siya consistent sa pagsagawa. So, parang yun lang naman is in place na yung pag-remind sa mga class officers or presidents and paalala lang to na ituloy-tuloy pa rin natin. At kung meron mga teachers
available sa time na yun. Kung pwede sila magbantay para kahit pa paano, walang teachers sila sa classroom na mababantayan ng mga students na ginagawa nila ang inatasang gawain. So either advance nila bigay yung lessons or pwede sila magpasab na teachers para fix that problem. Basta talaga ng teacher. Kumbaga, may magbabantay na para lang ma-maintain na limit yung classroom na hindi walang excesses na gugulo. Maganda din is, yun nga, ibigay na nila lahat ng mga materials, like, i-post na sila sa mga Google Classrooms or isend na sa mga museum of PPE. Para nga, kahit pa paano, pwede rin study yun ng advance mga estudyante. In case na, let's say, meron din mga estudyante na hindi makapasok. Kahit pa paano, may matutunan din. May access sila. Ano yung naging basihan mo para gawin tong memorandum na to? Parang saan ka nag-focus para magawa ng memorandum? Well, nakita niyo naman, may mga tayo, hindi naman nila lahat, pero may mga teachers tayo na minsan hindi na pumapasok sa time nila and hindi na nga pumapasok, wala pang binibigay na activity. So, naisip ko na gumawa ng ganyang memo para kahit pa paano, mabigyan ng solusyon. Tsaka mga teachers na nag-overtime, so like, overlap na sa ibang subject. Yun na parang nagkakaroon din ng ibang issues pa sa teacher. Like, parang tayo din yung nasisintas. Parang, kunwari, yung activities, ganyan, parang magbibigay natin tapos parang wala tayong enough time na magawa yun. Like, masubmit sa exact time na binigay. So, wala tayong choice na kung hindi gawin yung activity na yun sa time ng ibang teachers. Okay, so, since ginagawa natin ito ng solution, ano yung mga dating mga methods na ginagawa ng mga teachers natin before na para like nag-ano sila ng materials ngayon, ano yung mga methods ngayon na pwede natin ma-apply pa rin ngayon para masolusyonan natin yung pagpakulong ng mga ibang teachers sa atin? Well, I think nung time ng online class, like nung pandemic, yung distance learning, ang ginagawa ng mga teacher kasi dati sa Microsoft Teams or sa Google Classroom, alam ko, yung mga ibang teachers, lahat ng materials nila, lahat ng lesson plans, lahat ng PowerPoints, pinapost nila lahat kahit hindi pa natuturo. From first quarter to fourth quarter, or at least kung anong quarters dun nung time na yun. Kaya merong mga estudyante na nakakapag-advance reading talaga para ahead, hindi naman sila ahead, pero like parang aware na sila sa mga lessons bago pa sila like papunta sa point na yun. Or in the case na pag wala talagang teacher, at least nandun yung mga lesson materials na pwede silang magbasa. Or pwede silang sabihin ng teacher na sa Google Classroom na sa Microsoft Teams na basahin nyo na lang and then mag-activate tayo pagbalaro sa kanila. Okay. Bakit ba ginawan ko? Pwede tayo mag-conduct ng mga surveys with students. Like, yung pag-evaluate natin sa performance ng mga teachers natin. Kasi, alam ko, usually, nakakantang ang mga evaluation natin at the end of the survey. Hindi ba maganda rin na conduct ng mga ganun survey evaluation per quarter? Yeah, I think, yeah, hindi lang naman siya about dun sa mga survey na ginagawa na pwede nilang gawin para like ma-monitor talaga yung assessment ng mga teachers. But also, pwede silang magkaroon ng surprise observation. Not totally surprise. Parang sabihan nila na like, okay, sir, mag-ready ka, mag-observe ako this week, pero wala akong sabihin na take. Para at least, sorry, maging ready sila sa like, kung ano man yung i-teach nila sa atin. Hindi yung like,
syempre, if hindi siya surprise, then papasok lang sila kung kailan sila makapasok. Last na lang, sa tingin mo, gaano pa ito benefit sa mga estudyante at saka sa mga at kung gusto nyo ito ipatagalan, paano nyo ipapatagalan ang patakan or rather yung parang reminder ko in the long run, sa next school years ko. Pagiging consistent. Dun sa case na yun, I think pwede silang gumawa ng mga reports nila na isasend sa mga division offices na kung paano yung naging performance ng mga teachers nila. Alam ko din talaga. Pero like, I think kailangan nilang mas tutukan yun in terms of that. Kasi yung benefit nito sa atin malaki since na we're senior high school and nag-ready na tayo for college. So, kailangan natin ng serious education kasi madadala natin ito next year. Kaya, ayun. Okay, di naman mahirap na parang maging consistent siya. Kasi parang dati na, like, since dati pa naman, ginagawa naman talaga yan. Pero parang sa iba nga, hindi ba parang masyadong na-focus na nila. So ngayon, parang siguro like mas maging strict, parang mas i-monitor para sure talaga na nagagawa yung memorandum. Okay guys, so thank you sa maraming salamat sa mga naging opinion nyo and mga suggestions nyo para sa memorandum natin. And muli kami ang ikalawang pakal.